Dating Pangulong Rodrigo Duterte, makakalaya na nga ba sa kamay ng ICC? Yo guys, what's up? Ako muli ito, Sangkay Janjan, muling nagbabalik dito sa ating channel. At ito, pag-uusapan nga po natin ngayon mga sangkay itong ganap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano nga ba ang development? May pag-asa na nga bang makalaya ang dating presidente? Pag-usapan po natin yan, pero bago tayo magtuloy-tuloy, no, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? Shoutout pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Mabuhay po kayong lahat. Okay guys, ito na nga. Pag-usapan po natin to ngayon. Kasi, usap-usapan po itong ginawa ngayon ni Amy Marcos. Alam nyo, believe din talaga ako eh. Alam nyo walang kahit na isang DDS na nakakagawa na ito. Itong ginagawa ni Amy Marcos, nakausap pa po niya mga sangkay yung mismong head ng legal team ni Pangulong Rodrigo Duterte. Asan sila Panelo? Sila Panelo mga sangkay na umaayaw kay Amy Marcos. Ang role po nila ay magnganganak lamang po sa social media, sa mga interview. Ganun lang. While Amy Marcos, bakit ganun siya ka-powerful? Bakit siya po ay nakakalapit sa mismong mataas na legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Anong mayroon? May magnet ba sa kanyang pagkatao? Bakit nagtitiwala sa kanya? Itong mga, gaya po nito, itong legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mismong ano pa to pinakamataas na unang-unguna sa council ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon po dito kasi kay Amy Marcos, kapit lang, nag-post po siya sa social media. Actually, ito po yun. Ayan po. Anong sabi niya dito mga sangkay? Kapit lang. Sabi ko kay VP Inday Sara Duterte, higit kanino man, alam ko ang pakiramdam ng mawalay sa sariling bayan. Kaya't simulat sa pool, alam niya ang laman ng aking puso patungkol sa di katanggap-tanggap na sinapit ni PRRD. So, ito ay malinaw mga sangkay, itong ganitong klaseng statement. Malinaw na pagpapahayag po talaga kung nasaan siya. Wala siya sa side ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa side siya ng mga Duterte. At walang kahit na sinong DDS ang nakakagawa nito maliban kay Amy Marcos. Ganun po mga sangkay, ka-agresibo itong si Amy. Kita nyo, naka-green pa. Naka-green pa mga sangkay. Ibig sabihin talagang all out ang suportan niya ngayon. No? All out ang suportan niya sa mga Duterte. At wala po sa kanyang kapatid. So sabi niya, higit kanino man, alam ko ang pakiramdam na mawalay sa sariling bayan. Isa sa naaalala ko dyan na tinutukoy ni Amy Marcos. Ito yun. Tingnan po natin. Yung time na nagkaroon po ng pag-alis o actually, binitbit yun sila mga sangkay mula dito sa Pilipinas. Eto, ayat ako sa inyo. Ito yun. Yung binitbit sila. Nasyak si Ferdinand E. Marcos dito eh. Ito yung tinutukoy ni Amy Marcos, guys. Diba sabi niya, mga sangkay, higit kanino man, kumbaga nararamdaman niya kung paano mawalay sa isang bansa. Ganun din po ang nangyari kay PRRD. Ito din po ang nangyari sa tatay niya. Ito yun, ito yung mga larawan, mga sangkay. Ito yung time na galing po sila sa Malacanang. Actually, dapat papunta po sila dito, mga sangkay, sa Paway, Ilocos Norte, kung saan naroon po yung Malacanang na isa. Pero ang nangyari, ito, nasyak si Ferdinand E. Marcos dito.
Ano ba to? Ayan. Nasyak si Ferdinand E. Marcos dito. Dinala po siya sa Hawaii. Tapos may paano pa mga sangkoy, may pa ano ba tawag diyan, yung sinasabit, may pasabit pa. Pero ang totoo, binitbit po siya ng mga Amerikano. Kaya, ito yung sinasabi ni Amy Marcos dito mga sangkay na higit kanino man alam ko ang pakiramdam ng mawalay sa sariling bayan. Yun po yung tinutukoy niya. Sabi po niya, ngunit narito tayo hindi upang magdrama, kundi para sa solusyon. Narito tayo upang umaksyon. So, ayan na. Aaksyonan po daw ni Amy Marcos ito, mga sangkay. Hindi ako naghintay ng 39 years, sabi po dito, para lang magkamali muli. May Marcos na natuto sa kasaysayan. Narito ako, hindi para sa isang tao, kundi para sa sambayan ng Pilipino. Ano kaya tinutukoy niya dito, no? So, sinasabi ba ni Senator Amy Marcos na itong si BBM ay hindi natuto sa kasaysayan? Kasi, ito yung nangyari kay Ferdinand E. Marcos, oh. Kita niya dito, tingnan niyo yung mukha niya dito. Sobrang nasa shock pa siya dito, eh. Ayan, oh. Tingnan niyo yung mukha ni Apo Lakay. As in, sobrang shock siya dito. Inisip niya, teka lang, bakit nandito ako sa Hawaii? Talagang napatanong siya dito, bakit nasa Hawaii siya? Anyari? Ito yung tinutukoy ni Amy Marcos na nararamdaman niya raw ang pakiramdam ng mga Duterte. Mga sangkay. Well, yun na nga. Anong nangyari? Nasa dahig po siya. Ang tanong doon, makakalaya pa ba? Sabi dito mga sangkay, thank you, Attorney Nicholas Kaufman. Together, we will bring PRRD home. Sabi po niya, together, ibig sabihin, tayong dalawa ang makakapag-uwi kay PRRD sa Pilipinas. Grabing no? Grabing yan, mga sangkay. Big word, kumbaga. Ang bihira. Pero ano sa tingin nyo? May chance pa kaya si Tatay Digong na makalaya, mga sangkay, sa kamay ng ICC? Comment down below kung ano po ang inyong mga opinion, mga sangkay. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Naku, magaganda po yung topic natin dito about sa mga nangyayari sa ating mundo related po sa Bible prophecy. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.